Magandang araw mga kaparokya, halina't magsaya at magdiwang sapagkat ang Panginoon ay darating na. At sa kanyang pagdating, kailangan nating maghanda. Paano nga ba tayo naghahanda? Siyempre sa pamamagitan ng simbang gabi. Meron tayong 9 na simbang gabi or novena sapagkat ito ay sumisimbolo ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa Pentecostes. At ito ay naglalarawan ng pagbibigay ng regalo ng Panginoon ng kapayapaan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Bakit nga ba simbang gabi? Sapagkat noong 17th century ay inilalaan ang simbang gabi para sa ating mga kapatid na magsasaka o mangingisda. Dahil kung hindi sila makapagsimba ng umaga dahil sa kanilang trabaho, sila ay pinaglalaanan ng oras upang makapagbigay ng paggalang at pagsamba sa ating Panginoon bago pa man dumating ang araw. Kaya tinatawag na simbang gabi or misa de Gallo sapagkat misa ng tandang or misa bago pa man tumilaok ang manok. At simbang gabi sapagkat tayong mga Pilipino ay maraming paniniwala. Lalong-lalo na kapag natapos natin ang 9 na gabing ito, ay magkakaroon tayo ng mga kahilingan na matutupad. Ngunit alam naman natin na hindi kaagad-agad na ibibigay sa atin. Ang kailangan natin, katulad ng ating paghahanda, ay maghintay sapagkat yun ang nais ng Panginoon para sa atin. At paano tayo maghintay? Siyempre sa paggawa ng mga mabubuting bagay. At isa na dito ay ang pagsisimba at pag-aalay ng kung ano man ang meron tayo para sa ating kapwa. Hindi madali na ipagdiwang ang Pasko lalong-lalo na kung malayo tayo sa ating mga pamilya. Ngunit ganun pa man, katulad ni Kristo na kung saan malayo man sa ating paningin, ngunit malalapit siya sa ating puso. Kaya dapat tayo ay magsaya pa rin sapagkat siya ay darating para sa ating lahat. Katulad ng kanyang pangalan na tagapagligtas, tayo ay ililigtas niya sa ating kadiliman. Kaya nga simbang gabi sapagkat ang Panginoon ay kahit gabi na sa atin, nasa atin pa rin siya. Sapagkat ang pangalan niyang Emmanuel ay sumisimbolo na nasa atin ang Diyos. Magandang araw mga kaparokya.